Hi there! Sobrang busy namin lately, so we decided to take a quick trip to Bolinao. Dumaan lang kami dito sandali sa may Puso Rubio sa hometown ni husband. And ayan, kasi gustong-gusto namin dito yung kanilang mga kakanin. Ang daming ang fruits. Pero ito talagang sinadya namin, yung tupig. Diba? And syempre, yung mga patupat, yung mga kakanin, ayan, hindi pwedeng hindi natin sila matitikman. Tapos may nag-alok din sa amin ito, chicharon daw. Hindi ko alam kung ano talaga yung tawag niya, parang mga bitu-bituka yung itsura niya. Pero masarap, gustong-gusto ng mga kids ko. Diba? Ang dami naming nabili. Ito na yata ang namin, lunch, dinner, and lahat-lahat na. So, after nga namin dumaan ng Puso Rubio, diretso na kami ng Bolinao kasi medyo mahaba-haba daw na biyahe to. At ito nga, dito kami nag-book ngayon sa Hotel G Bolinao. Ano daw? First floor? Ito ba? Si ba yung malagay sa'yo? Ito pala. Saan ang door? And nag-book nga kami for 2 days, 2 nights, 3 days. Yung room is good for 5 adults and 2 kids. Meron silang promo nung time na nagpunta kami. May discounts. And kasama na din doon yung breakfast. So, checking lang kami ng dagat. Ito yung hapon na. Gabi, nakakapagod yung biyahe, pero worth it naman talaga. Ang ganda ng dagat, ang ganda ng sand. Medyo mabato lang tong harap ng Hotel G. Kasi ito na yung mga bato na inano nung nagkabagyo. So, ayan. Diba? Gabi the sunset. Gabi, ang ganda talaga. To dinner lang kami. Sobrang pagod na itong time na to. Dinner lang, and tomorrow kami mamamasyal. Good morning! So, syempre, gasamba muna kami. After pagsamba, diretso kami dito sa Bolinao Falls 2. May 1, 2, 3 at merong spring. So, dito kami sa 2. Ayan. Tapos, after ng mag-falls, kumain kami dito sa Sungayan Grill, sa floating restaurant. And waiting kami kasi lunchtime to, medyo madaming tao. Kaya waiting kami, nag-coffee muna. I-rent siya, depende sa size nung kukunin yung cottage. Parang iba-iba yung Yung sa amin kasi, 1,200 plus, syempre kung ano yung mga foods na kakainin namin. Ayan, isinerve na muna yung mga foods before paandar rin tong cottage. Ayan na, maandar na siya. Nung una nakakakaba, pero grabe ang relaxing niya habang nakasakay, tapos kumakain. Ang simple ng foods, ang sasarap ng foods. Parang ito yung time na no rushing anywhere. Sometimes you really don't need talaga to rush everything. So ayan, tingin lang tayo ng views. Grabe, ang ganda talaga. Worth it talaga yung mahaba naming biyahe from Manila to Bolinao. So, kinabukasan, ito naman na yung magsiswimming na nga kami sa beach. Grabe, ang saya ng kids na no gadgets tayo ngayon, no schedules, just enjoying everything here. Ang sarap ng araw, ang sarap ng feeling, ang sarap marinig nung, yung ng dagat. And I think that's what made it feel different talaga kapag nandito, nasa nature ka, ayan, nasa dagat.
Ang saya-saya. Parang nare-relax talaga yung utak mo. So ito, muna kami sa dagat, swimming. Add water! Parang ang saya-saya lang na ngayon, nakakapag-relax ng ganito, kahit sobrang busy. Ito nga, after ng swimming sa dagat, nag-swimming lang kami sandali din sa swimming pool. And after nyan, nag-check out na din kami. Dadaan sana kami dito sa may lighthouse. Kaso wala na talagang energy. Naubos na. And that's it, guys. So, back to work again. Back to our usual routine. But at least, we got this little reset before things get busy again. So, back to building. Ge. Bye!